May nabanaag na crater glow sa tuktok ng Bulkang Mayon kanina madaling araw pero ayon sa PHIVOLCS, hindi raw agad masasabing senyales ito ng nalalapit na pagputok ng bulkan. May ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, mag-alas 11 ngayong umaga nang matapos yung briefing kung saan inanunsyo nga ng PHIVOLCS na bandang alas 3 kanina madaling araw ay namataan ng isang faint crater glow o mapusyaw na banaag sa tuktok ng Mayon. Inaalam pa sa ngayon kung ang banaag ay senyales na malapit na sa bunganga ng bulkan ang umaakyat na magma o kung ito ay dulot lamang ng extreme temperature at mainit na singaw o yung hot gases na bunsod pa rin ng magma. Hindi raw agad-agad masasabing dahil sa presence nitong crater glow ay nalalapit na ang pagputok ng bulkan. Although isa raw ito sa mga parameters na kailangan para itaas sa alert level 4 ang alert status ng bulkan. Sa ngayon ay nananatili pa rin sa level 3 ang alert status ng Mayon. Inaabangan din daw ng PHIVOLCS ngayong araw ang resulta ng ground deformation survey o yung pagsusukat ng pamamaga ng bulkan. Isang senaryo na nakikita ng ahensya ay kung lalabas sa survey na nag-deflate o nawala ang pamamaga ng ibabang bahagi o yung base ng bulkan ay posible raw kasing ibig sabihin nito ay umurong na o bumaba na muli yung magma. Pero dahil sa crater glow nga na naobserbahan ngayong araw ay posible rin daw na tuluyan ng umakyat ang magma at nakalapit na sa bunganga kung kaya't wala na ang pamamaga sa lower part o sa base ng Mayon. Yan muna ang latest dito sa sitwasyon ng Mayon dito sa Albay. Balik muna sa inyo, Pia. Cedric, makikibalita lang kami doon sa mga napaulat na food packs na inuuod, tas yung iba inaamag na. May mga update ba tungkol dito? Yeah, Pia, kanina sa briefing ay hindi na na-mention or hindi na na-discuss itong issue nga doon sa mga nakuha na mga may spoilage na mga food packs. Although kahapon nga, naibalita na rin natin na iniulat ng DSWD dito sa Region 5 na 32 packs, 32 packs lamang out of 22,000 na packs. Napakalitang porsyento lamang daw nito yung kinakitahan na may sira o nabubulok. Ang paliwanag ng DSWD dito, ito raw ay anticipated losses. Kumbaga halimbawa magdi-deliver ka ng mga prutas o mga gulay at isasakay mo sa truck, meron talaga daw masisira sa ilalim niyan. In fact, sabi ng DSWD, they were expecting na mas malaking bilang yung masisira. Fortunately, ay 32 out of 22,000 packs lang yung nasira at tiniyak naman ng DSWD na hindi na raw ito nakarating pa doon sa mga evacuee. Alright, maraming salamat, Cedric Castillo.